halo-halong emosyon. Yun po yung naramdaman ko habang pinapanood ko yung laro ni Grandmaster Fabiano Caruana at Grandmaster Wasiso sa last round po ng Grandchester Super United Croatia 2025. Una po, inaantok pa ako eh. Tapos bigla akong natuwa, sumaya, na-excite. Tapos biglang nalungkot na parang iiyak na. Tapos biglang ka-boom, boom, boom. Panoorin nyo na lang kung anong nangyari. Enjoy po. Magandang gabi sa inyong lahat na nanonood. Ako po ay inaantok na kasi umaga na. After po ng matinding bakbakan, after 26 games, ito po ang standing. Leading si Magnus with 21.5, Wasteso with 19, together with Duda and Gukesh. Ayan po yung kabuuan. So, it's very important na manalo po si Wesley para ma-maintain niya yung sure second place. No? Ito po yung pairing ngayon, matindi. Kalaban ni Prag Nananda si Gukesh. So, pag nanalo si Gukesh kay Prag, second din si Gukesh. Tapos, si Ali Reza, kalaban ng Oderbrecht, no, bearing naman yan. Magnus Sarik at Wasiso Fabiano Caruana, Duda Giri. Kailangan manalo ni Anish Giri kay Duda para sirahan niya yung pangarap ni Duda. And Wasiso must win against Fabiano Caruana para mag-second. Ayun. Anyway, nakaupo na sila. The game will start in 1 minute. In less than a minute na lang actually. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Let's go. This is it, Wesley. Ibuhos mo na lahat. Nahilo na ako. Knight F3 ang tinira, ha? Hindi nag-iipon. Uy, interesting yan, ha? Katalan nga. Neo Catalan ang tawag dyan, eh. Neo Catalan. So, hopefully, manalo si Wasiso dito. I think Wasiso will try to win. Magpipilit si Wesley to secure yung second place. Okay. Sisilipin agad natin si Gukesh saka si Prag. Anong gagawin ng dalawa? Alright, linya pa rin to. English, Neo Catalan Defense. Yes, yun nga yung title. Tama ako. Akala ko nahulaan ko lang. Queen E1, no? Parang Birds opening style or Dutch. Wow, ah. Nag-blunder daw si West after B5. Pero huwag kayong maniwala sa engine. Baliw yan. Binigay kasi yung po, no? Pero yes, it's fine. Yeah. It's part of the plan. Kasi pagka C4, tingnan nyo, slightly better pa nga daw si Westiso dito. Pero hindi niya naman sinipor. Parang anong tawag doon? Natok ako, di ko maalala. Benko Gambit. Yan ang idea niyan. Kasi naka-open po yung B file saka A file. So kahit na 1 pawn down, hindi may develop to. And as you can see, malaya lang. Tumitira na mabilis si Wasiso dito. Sana manalo. Wala pa rin 2,000 yung likes natin, ha. E4 was played na mali daw because of the C4. Anong meron sa C4? Discovery attack, sir. Oh, tapos kakain doon. Tapos, gulo, bumukang kang eh. Bumukang kang. Pangit pakinggan, sorry. Pero bumukas eh. Na-open up eh. Na-open up. Nag-isip si Wesley. Nag-bishop develop lang. Bahala ka dyan. Ayokong ibukang kang yun. Ibuka. I-open up. Pangit pakinggan. Hilo na ako. Kinapture lang. Takes, of course. Mag-E5 ba yan? Nag-E5 na nga. Pero teka lang guys. May C4 ata na pwedeng pawala na. C4 mo lang, sir. I-C4 mo lang. O na G4 muna. Sinara lang eh. Sinara lang, umayos na. Yun na nga yung ginawa ni Wes. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Anong gagawin pag tinulakan pala? Kasi pag ginanan mo, kining mo ba lang eh. Kining, pusang ka lang, umatras agad yung Yoka baby ni Wes. Lamang si Pabi sa time, ha.
Lamang sa Bobby sa time at for your information, Gukesh and Pragnananda is very equal as of the moment. Very equal daw. Pero parang tagilid si Prag. Inatake yung ma-one piece daw. No? Hindi. May kain pala doon. Ay, nako. Ay, nako. Nangyari kay Wes. Lamang daw siya pagka Knight F5 ah. Gas, ganda ng Knight eh. No? Pwede din yan. Pressure dun, no? Tingnan nyo, again, hindi basta-basta makadevelop, di ba? Hirapan si, ano eh. Yun lang. Hindi daw maganda yun. Ha? Umaatake ng ganun. Matindi, no? Nag-create ng passbone, guys, eh. Pero may problema dito mamaya, ha? Hindi mo pwede basta-basta endgame yan. Mangingisay ka dyan. Pag in-endgame mo. Alright? Uy, mali daw yung B3, ah. Umatras lang. Okay. I like it. That's the way. I like it. That's the way. I like it. Natok na ako. Paano nang sabi ka dito? Visit. 2K likes na, coach, pero di ka namin makita. Oo nga, ano ba din yung sinasabi? Di yung sinasabi. Inaantok na ako eh. Aray ko, coach. Coach, hindi ka makita. Hindi ko nakikita. Hindi ako nagbabasa eh. Kanina pa yon. Sorry naman. Parang di kayo sanay, no? Pag di ako nakikita. Sorry. Oh, kasi alam ko na majority ng viewers natin nandito dahil sa looks ko eh. Ay, naka. Uy, umatras. Tulak ulit. Lactobacillus Shirota straight. Oh. Lactobacillus, itulak mo ang tamang tira. Mag-isip ka ng di mabuti. Yun daw ang tiradang yan ay hindi mabuti. Paspon mas push na daw eh. Kasi may ganun pa, no? Ay, sayang naman kasi yun. Bakit pinatulak mo pa? Na-equalize bigla. Ayun na naman, bumalik. Pinin. Kinapture. Wala bang kain? Ang hindi mo tics yan. Rook tics, ah? Kakabigla yun, ah. Pwede bang kainin? Ay, hindi, may queen. Eto muna. Ay, hilo na ako. Di ko nakita yung queen, eh. ay. Nag-G6 lang siya. Pero ang hirap na. Yan. Lakas ng knight. Okay. May pass mo na dalawa. Okay, sige, pahirapan mo lang siya, Wes. 1 minute kalamangan mo. Hindi ba kayo sanay pag di ako nakikita? Lumapit yung king. Okay. King move. Rook C8. Ayan, Rook C8. Bishop doon. Capture sa kabayo. Pang. Spin. Sa sacrifice si West. Sabi ko sa inyo, magsa-sacrifice eh. Nabaliw eh. Oh. Tapos spin, oh. Ayan, na knight D3 is coming. Ganda. Ganda yan.
Tumudugo ilong ko. Nakudkod ko yung tagyawat ko. Tagyawat ako dito isa eh. Hindi ko na malayan. Duguan ako, duguan. Nagulat. Nagulat ako ba't basa. Ano na tagyawat dito? Ano nangyari sa other games? Naglalaro pa. Mukhang talo si ano ah. Mukhang talo si Duna kay Giri sa kasi mukhang talo yung iba ah. Aha. Teka lang ah, winning lamang daw si Wesley ah, knight e3. Uy, blunder daw yun ah. Makaka-equal pa. Ano meron pag knight e3? Rook b2 ulit. May paspon eh. Nakakatakot yung paspon ha. Ay, didepensan yung paspon. Solid lang siya oh. Hindi pa pwede ito. May ganito lang yan. Teka lang ha. Walang time si West eh. Walang time. Knight C2. Ganda. Tas tulak oh. Knight C2 mo. Ay, hindi niya tin-Knight C2. Knight C2 na. Tas tulak. Makapasok pa yun. Mangingisay ka pa. Ako kinakabahan eh. Ako kinakabahan. Ayan, D3. Winning na pagka D3. Tulak. Tapos na ata. Pagka D3. Paano didepensahan yung pawn? D3. Tapos D2. Wala na. Finish na. Winning na. Winning na. Winning na. Winning. Winning na. Ito kasi threat eh. Ano? Kasi pag umalis sa diagonal, may check eh. Manalo na. Kanya, wag nang pansinin yan eh. Bishop B4. Queen B6. Queen B7. Or Queen C6. Ano dapat? Queen B7. Ay, putik! May rook pa doon. Kaya Queen B7 ang tira. Para saan yung Queen B7 dapat? Queen B7. Takes. Kung Queen B7, pag tira dyan, knight takes. Nadepensahan pa, putik pa. Hay! Hala! Ay putik, natalo pa. O yun, may kain, may knight F2. Ha 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 ha. Ha ha ha, knight F2. May knight F2. Bishop. Winning pa. Grabe talaga. Parang binigay lang. Grabe. Pinakabatang tayo. Ano nangyari? Gukich. Tabla na. Itabla mo na lang. Uy, natalo si Duna. Eto pag natabla. Second place, solo second si West. Solo second si West. Drawish na to eh. Drawish.
Ay, pinipilit ni Prag ah. Drawish na to eh. Draw! Solo second si West. Grabe! Ay, hanep na yan. Ayan ang final standing. Pinakabalang tayo. Ayoko na mag-analyze muna ng laro. Okay na tayo dyan. Solo second si Wesley. Grabe. Parang pinatalo lang ba? Benta. Hindi. Ang hirap makita nun, nakakabigla. Eto, pakita ko. Sige, analyze natin kasi pinagdududahan nyo eh. I-analyze natin yung laro ni Wesley. Ano, yung last part, ang lakas. Walang time si Pabi, kala mo winning na. Seryoso, pag unang tingin, kala mo winning na. Di ba yan, no? Tingnan nyo, 9 seconds lang si Pabi. Ayan, ginugulo ni Wesley. Ayan, 7 seconds, oh. O, gumanon. Umatake. Alam nyo, akala mo talaga pagkatulak mo winning na. Ito yung dito siya nagkamali. Pagkatulak, alam niyo kung bakit blunder? Libre lang eh. Kasi pagka-promote mo, mati. Hanip. Ang hirap makita nito. Ayan oh, mati. Na-miss niya yan. Walang oras eh. Kasi ipupush mo talaga, akala mo winning na eh. Akala mo winning na eh. Oh. Akala mo winning na, mapapatulak ka talaga eh. Pero alam nyo kung anong tira? Mahirap din makita yung tira. Look, ganito eh. Ayun, no? Mahirap makita, ha? Mahirap makita. Pag wala kang oras. Hindi pinagbigyan. Kahit ako mapapatulak ako dyan kasi kala mo promote na eh. Ayun, winning na. May night F2 pa. Nagulat nga ako, may night F2. Kasi mati agad. Hindi sinadya yun. Ang hirap makita no sa time pressure. Kahit ako itutulak ko yan eh. Nagulat na lang ako, may night F2 pa pala. Aksidente lahat. Kumbaga, binigay ng tadhana kay Wesley. Walang oras kasi. Hindi sinadya yan, maniwala kayo. Sulit ang puyat. Second place si West. Grabe. Ayun, final standing. Oh. Pakita natin ulit. Oh. Solo. After all. Genius pa pala yung mga nangyari kay Wesley. Kagulo-gulo. Pero hindi. Ayun, oh. Solo second place. Wesley So. Third place si Gukesh. Third place pa rin si Gukesh because of that run. Natalo kasi si Duda. At least nag-top 3 pa rin. Ito pong si Gukesh. Grabe yun! Ay, hanep! Akala ko iyakan time na. Biglang nag-blunder pa. Gusto ko lang po linawin, no? Marami po ang nagsasabi, binigay daw yung laban. Naku, hindi. Maniwala kayo. Biglaan talaga yun. Kasi dito po sa party na to, di ba? Completely losing na si Wesley. Tapos biglang tinulak yung ball, pinakain yung Tore. Ngayon, ano ba ang na-miss ni Fabiano Caruana? Well, unang-una po, tingnan nyo yung oras, 6 seconds na lang. Tempting po talaga yung push pawn kasi ma-promote na yung pawn. Kaso, na-miss niya pag nag-promote siya ng queen, mamamati pala siya dahil may knight sacrifice. Out of nowhere. May knight sacrifice at only way is to capture kasi nakapin yung bishop. Pagka-takes dito, mati. Ay, hanep po. Ganyan mangyayari. Mati po na lang. Ganyan po mangyayari. Grabe yun. To be honest, losing na si Wesley. Ang ititira niya lang po ay hindi po push. Rook F1 lang. Kasi one rook up na yan or quality up na yan eh. No? Pagka rook F1 po kasi, anong gagawin dito? Didepensahan mo or atakin mo yung pawn. Yan, pwede na po itulak at unstoppable na dahil depensado yung check sa F2. Grabe, buti na lang na time pressure. Sa totoo lang po, yung mga ganyang blunder, nangyayari talaga yan kapag po patapos na yung tournament. Dahil pagod na ang mga player. Sobrang pagod na. Kaya madali na yung mga blunder na ganyan. Yung accuracy talagang bumababa na. Anyway, ituloy ko lang po na konti, no? Dito po, bakit po nag-design pagkatira po ng queen dito? Kasi may bishop po tirang ganon. And if the queen moves away, knight ulit. Ngayon, pag kinapture mo naman, edi wala na. Talo ka na din. Anyway, analyze po natin mula sa simula, no? Kasi winning si Wesley So at some point eh. So ayan, para pong Catalan, Neo Catalan yung opening. And then dito, ayan, simple development yung ginawa nila eh, no? Diba? Dito po, medyo nagulantang ako sa sacrifice ni Wesley ng pawn eh. Ngayon, kinapture po yan eh.
no? Pagka takes, kinapture, and it turns out, sabi ng engine, ay, sorry, hindi pala talaga siya mistake. Okay siya kasi pagka queen doon, almost equal. Ayun. So, dito po, nag-knight BD7, dumipensa ng E4, mali na naman. Ang tamang tira daw po is queen F2 lang. Ayaw po ng E4 sa kadahilanan na may C4 na hindi naman tinira ni Was eh. Kasi ang mangyayari pala dyan ganito. And then bishop C5 ka. So, persado capture, and then takes, and then pagkatakbo mo, itutulak lang po yung D4, tatakbo ka. Siguro dito, pag na knight takes E5, libreng gano'n. Ayun. Ngayon, may mga tira na, coach, ba't mo kasi inatras agad? Pwede naman kainin to hitting the queen. Yes, pero after bishop takes C7, takbo ka na naman. Ang libre naman ay ito. O, diba? Lamang ng pawn. Balik natin doon. Kaya lang, hindi po natira ni West. Nag-bishop B7. Tamang develop, kinapture, bawi, and then tinulak. Pumasok, and then dito, nag-blunder na naman si Fabi. Kasi ang tinira niya po is King H1. Pero ang pinapatira ng engine, H3 agad. Huwag kang matakot daw sa tulak. Kasi titirahan ka lang ng D4. Bakit? Libre yan na. Tapos pagka king move, eto na matindi. Saan pupunta to? Di ba atras? At pagka atras, bishop E3, medyo mangingisay po ata yung reyna. Ayan, no? Oh, halos mangisay. Di ba tatakbo ka dito? Kaso, pagka G4 daw, yan, talagang ipit na yung reyna dyan. Kaya hindi daw ganun kaganda yun eh. Anyway, ang tinira nga is king move na nasagot tuloy ng knight H6. Nakatras agad at nagkaroon siya ng posisyon dito po sa F5 later on. Anyway, inatake po yung pawn, dumipensa, and another bad move yung pinawala ni Wesley, D4. Ang tama tira daw is knight dito, prevent mo yung tulak. Anyway, nag-D4, tumalon doon, tinulak yung pawn, napakaganda ng pawn, push na yan, kasi pagka takes, capture, ayun, nagkaroon ng pass pawn, lamang. Tumira po ng B3, na kung saan umatras lang sa A6 tapos hinamon yung reyna. Ngayon yung hamon sa reyna, mali daw talaga yan. Pero si Wesley, hindi niya po nakita yung tamang tira kasi ang easy window dito is itulak mo yung pawn. Anong tema? Pagkatulak po kasi ng pawn, pwede kang sumundot later on. Example, nag-bishop E3 ng knight to F5, ayun, no? Tatakbo yan, bishop G1, ayan, na-develop at least, nag-connect yung tore, rook C8 lang, yung pawn na yan, magsisilbing tulong para talagang makapasok yung pyesa mo na ganun, tapos later on, pag natulak, naku, lalamang na nga talaga. Yun po ang mangyayari. Anyway, ang ginawa nga po ay nag-queen to B6 na sinagot ng knight D2, tapos nag-knight sa F5, intending to go knight E3, nag-knight lang doon, hitting the queen, umatras na naman, nag-capture sa bishop, binawi ng tore, and then nag-queen sa F3, after queen F3, nag-G6 lang, kunat naman nun. Tingin ko po, binantayan niya yung tulak nun. No, wala yung ganong idea. Anyway, nag-bishop sa D2, tapos nag-H5, yan talagang pinibet na ni Wesley yung G4, nag-king move, and then king move lang din, relax lang, ano. And then umatras yung bishop, nag-atake yung tore sa kabayo, na kung saan tinirahan nito, at isa pong boom, brilliant sacrifice sa pinuha ni Wesley. Nakita nyo yan, no? Na-excite ako dyan, kasi pagka takes, nakapasok yung tore, may try po siya na check dito. Ang ginawa, umatras, kinain po yung C4, and then nagtulak ng pawn, pass pawn, tapos rook B3, yun ang balik. Balik natin na lamang na daw dito si Wesley. Ang hirap nga lang makita nito, knight E3. Ang weird kasi para magbibigay ka ng pyesa, pero okay lang pala yan. Kasi laging may check. At mati agad. Oh. Kaya, okay daw yon. Pero ang ginawa is nag-rook sa B3. Medyo nawala yung tore sa second rock. Lakas lang nga dun eh. Anyway, tumakbo yan dyan. And then bumalik na naman, hitting the bishop. Tumakbo. And then inatake yung tore. Tumakbo. And then nag-knight E3. Grabe, pumapasok. Atakado tore. Tumakbo. And then dito, na-miss ni Wesley yung tamang tira. Knight C2. Knight C2, bakit? Papakita ko kasi halos ganun din nangyari. Tumakbo kasi yan, nagtulak ng pawn, ayun, knight C2 pa rin. Anong meron sa knight C2? Maitutulak po kasi yung pawn. Ayun, yun kasi kailangan yung pass pawn na tulak dun eh. Anyway, gumalaw yung tore, tinulak na nga yung pawn, and then inatake yung tore na kung saan, eto, na-miss ni Wesley yung best move.
Ang best move po is Bishop B po. Sa kadahilanan na pag kinapture mo, pawn takes kain dito, supportado yung passport. Yun daw ang best move. No? Kaso, na-miss nga, ang ginawa is Queen C6 na mali. Okay, actually, may isa pang tira, okay din daw, instead of Queen C6, Queen B7 na lang. Similar idea, nakapin eh. Para hindi makaan yung tore, no? Ngayon, anong pinagkaiba niyan? Kasi po, eto nangyari sa laro, ipakita ko lang. Gumanon kasi, na ganun. Biglang tumagilid. No? Biglang tumagilid kasi pag kinapture mo yung reyna dyan, which is sana yung best move, takes, tapos dito ka, madidepensahan. Gaganon, babagsak, or if not dito, talo ka, may pass pawn. Diba? Kaso ang ginawa ni Wesley, ay, iwas ko na lang reyna ko. Ayun, nag-losing kasi pagkatira po nun, bagsak yung pawn. Okay, ngayon, bago ko ituloy yung nangyari mismo, nakita nyo naman kung ano nangyari. Anong pinakaiba ng Queen B7? Similar naman. Ang pinakaiba, from B7, may Queen to B2. Yun ang matindi. At eto pa maganda dyan. Siyempre, iiwas ka. Kakainin eh. Let's say dito, pressure dito. Eto pa maganda dyan, no? Knight takes E3 lang. Oh, diba? Ganun mangyayari. Sayang yun. No? Anyway, balik po tayo doon. Ayun na nga yung nangyari. At dito, pang, ayun, naubos, bumagsak, umatake doon, nakahigit to rin, napin. Ayan, quality down. Pero nang gulo si Wesley, ganda ng panggugulo niya, gumawa siya ng mating net eh. Di ba? So, dinipensahan, and then inatake yung tore. Dito talaga, grabe. Sabi ko, wala na, talo na. Kaso, bang! Sigawan tayo dahil dyan, boom! Biglang isang iglap. Tapos ang laban. Imagine mo, makikita mo pa ba yun agad-agad? 8 seconds ka na lang. Kasi kala mo, wala na. Dalawa na rin na. Easy win na. Di ba? May knight F2 pang himala. May pang ano pa. May pang dali pa doon. Grabe naman. At dahil doon, solid second si Wesley. Grabe yan, Diyos, mahiwaga. Di mo talaga masabi hanggang dulo. Hanggat wala nagre-resign. Like kung winning na, nag-losing. Tapos biglang nanalo pa. Grabe, no, nagkapanikan. Mahiwaga talaga. Grabe, no. Anyway, salamat po sa mga nanood sa ating live streaming. Dami yung viewers, no. Mga nagsend ng star, nagbigay ng super chat. Thank you so much, guys. At muli, ito po yung Coach Pinemaster, Daniel Causo. Sana magtuloy-tuloy na yung panalo ni Wesley. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. God bless mga kabiyay. Salamat po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.